Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong alam ng tao ang utos ng Diyos, pero patuloy pa rin ang tao sa pagsuway nito. Huwag nating hamunin ang Diyos. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, unang kabanata. Pambungad na pagbati. Si Pablo, isang lingkod ni Kristo Jesus, tinawag na maging apostol at itinalaga para sa ebanghelyo ng Diyos. Ang ebanghelyo na ipinangako niya noon pa sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa banal na kasulatan patungkol sa kanyang anak. At kung patungkol sa kanyang pagkatao, ay isang inapo ni David. At nasa pamamagitan ng Espiritu ng Kabanalan, ay ipinahayag na may kapangyarihan bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Hesukristo na ating Panginoon. Sa pamamagitan niya at para sa kanyang pangalan, tumanggap kami ng biyaya at pagkaapostol upang tawagin ang mga tao mula sa lahat ng mga hintil sa pagsunod na nagmumula sa pananampalataya. At kayo rin ay kabilang sa mga tinawag na maging kay Hesukristo. Sa lahat ng nasa Roma na minamahal ng Diyos at tinawag upang maging mga banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Hesukristo. Panalangin ng pasasalamat, ang pananabik ni Pablo na bumisita sa Roma. Una, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo para sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay ipinahahayag sa buong mundo. Ang Diyos na pinaglilingkuran ko ng buong puso sa pangangaral ng ebanghelyo ng kanyang anak, saksi ko kung gaano ko kayo palagi ang naaalala sa aking mga panalangin sa lahat ng oras. At idinadalangin ko na sa wakas ay loobin ng Diyos na mabuksan ang daan para sa akin na makapunta sa inyo. Nananabik akong makita kayo upang maibigay ko sa inyo ang ilang espiritual na kaloob na magpapalakas sa inyo. Ibig sabihin na kayo at ako ay kapwa pinasisigla ng pananampalataya ng bawat isa. Hindi ko nais na hindi ninyo alam, mga kapatid, na maraming beses kong binalak na puntahan kayo. Ngunit pinipigilan na gawin ito hanggang ngayon upang magkaroon ako ng ani sa inyo, gaya ng mayroon ako sa iba pang mga hintil. Ako ay obligado kapwa sa mga Griego at hindi mga Griego, kapwa sa matalino at mangmang. Kaya naman ako ay nananabik na ipangaral din ang ebanghelyo sa inyo na nasa Roma. Hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Una para sa Hudyo, pagkatapos ay para sa hintil. Sapagkat sa ebanghelyo ay nahahayag ang katuwiran mula sa Diyos, isang katuwiran na sa pamamagitan ng pananampalataya mula sa una hanggang sa huli, gaya ng nasusulat.
Ang makatuwiran ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pagkakasala ng sangkatauhan. Ang puot ng Diyos laban sa sangkatauhan. Ang puot ng Diyos ay inihahayag mula sa langit laban sa lahat ng kawalan ng Diyos at kasamaan ng mga tao na pumipigil ng katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kabuktutan. Yamang ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay malinaw sa kanila, sapagkat ito ay ginawa ng Diyos na malinaw sa kanila. Sapagkat mula nang ilikhain ang sanlibutan, ang di nakikitang mga katangian ng Diyos, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan ay banal na kalikasan, malinaw na nakita, naiintindihan mula sa kung ano ang nagawa, upang ang mga tao ay walang dahilan. Sapagkat bagaman nakikilala nila ang Diyos, ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni magpasalamat man sa Kanya. Ngunit ang kanilang pag-iisip ay naging walang saysay, at ang kanilang mga hangal na puso ay nagdilim. Bagamat sila'y nag-aangkin na sila'y matalino, sila'y naging mga hangal, at ipinagpalit ang kaluwalhatian ng walang kamatayang Diyos sa mga larawang ginawang parang mortal na tao, at mga ibon, at mga hayop, at mga reptilya. Kaya't ibinigay sila ng Diyos sa makasalanang pagnanasa ng kanilang mga puso sa karumihang sekswal para sa kapahamakan ng kanilang mga katawan sa isa't isa. Pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos at sumamba at naglingkod sa mga nilikha kaysa sa lumikha, na laging pinupuri. Amen. Dahil dito, ibinigay sila ng Diyos sa nakakahiyang pagnanasa. Maging ang kanilang mga kababaihan ay ipinagpalit ang mga likas na relasyon sa mga hindi natural. Sa parehong paraan, tinalikuran din ng mga lalaki ang likas na relasyon sa mga babae at nag-alab sa pagnanasa sa isa't isa. Ang mga lalaki ay gumawa ng masasamang gawain sa ibang mga lalaki at natanggap sa kanilang sarili ang nararapat na parusa para sa kanilang kabuktutan. At saka, dahil hindi nila inisip na sulit na panatilihin ang kaalaman sa Diyos, ibinigay niya sila sa isang masamang pag-iisip, gawin ang hindi dapat gawin. Sila ay napuno ng lahat ng uri ng kasalanan, kasamaan, kasakiman at kabuktutan. Puno sila ng inggit, pagpatay, alitan, panlilinlang at malisya. Sila ay mga tsismoso-tsismosa, mga maninirang puri, mga napopuot sa Diyos, mga walang pakundangan, arogante at mayabang. Nag-iimbento sila ng mga paraan ng paggawa ng masama. Sinuway nila ang kanilang mga magulang. Sila ay walang katuturan, walang pananampalataya, walang puso, walang awa. Bagaman alam nila ang matuwid na utos ng Diyos, na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay karapat-dapat sa kamatayan, hindi lamang nila patuloy na ginagawa ang mismong mga bagay na ito, kundi sinasang-ayunan din ang mga nagsasagawa nito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.